Live traffic update muna tayo mga karangkada mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Guadalupe. Unahin natin yung sa kaliwang bahagi ng inyong mga screens. Mabagal ngayon na daloy ng trapiko. Ito yung galing ng Pasay, galing ng Makati at papasok ng Mandaluyong at Quezon City. So rush hour ngayon. So understandably, talagang mabigat ngayon ang daloy ng trapiko. Bumper to bumper ang traffic. Samantalang nasa dulo ng inyong mga screens, yan naman yung southbound lane ng EDSA. So yan yung galing ng Quezon City, galing ng Mandaluyong, papunta ng Taguig, Makati at Pasay area. Medyo may kabagalan na rin ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA. August 8, 2025, Biyernes. Happy weekend mga kaarangkada. Isang linggo na naman ang natapos na puno ng mga issue at balita. Pero dito sa Arangkada, kahit Biyernes na, hindi pa rin natatapos ang paghahatid namin ng mga balita. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Ninya Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Vice Mayor ng Ibahay Aklan, pinagbabaril ng isa sa mga konsehal, patay! Department of Education, kinundena ang insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Nueva Ecija. Ang 15 anyos na dalakitang biktima, kritikal! Staff ni Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa, nagpatiwakal sa bahay ng alkalde. Makabayan Bloc at mass leaders, naghain ng mosyon sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment kay VP Sara Duterte. At Pinoy Hollywood stars na sina Dali De Leon at Manny Jacinto nagkita na. Patay ang Vice Mayor ng Ibahay Aklan matapos barilin sa kanyang opisina kaninang umaga. Ayon sa Ibahay PNP, pasado alas 9 ng umaga kanina, pumasok si Sangguniang Bayan member Mirel Senatin sa opisina ni Vice Mayor Julio Estolioso para humingi ng kopya ng lahat ng ordinansang ipinasa sa kanyang termino. Makalipas ang ilang saglit, lumapit umano si Senatin kay Estolioso at binaril ang Vice Mayor. Tinamaan ng bala si Estolioso sa kaliwang bahagi ng dibdib at agad dinala sa Ibahay District Hospital pero binawian din ng buhay. Ayon sa pulis, magkapartido sina Estolioso at Senatin at wala silang alam na malalim na away ng dalawa. Hawak na ng PNP ang suspect habang inaalam pa ang motibo sa krimen. Nagpatiwakal sa loob ng bahay ni Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa ang isa sa kanyang staff. Ang biktima dumaranas umano ng depresyon. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Don Chu. Sa loob mismo ng bahay ni Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa, nagpatiwakal ang isa sa kanyang staff. Ang insidente nangyari kahapon. Ayon sa mga otoridad, nagpaputok pa raw muna ng baril si alias Miyok. Saka pumasok at naggulong sa isang silid. Hinimok raw ito ng pamilya Espinosa na makipag-usap sa kanila para malaman kung anuman ang kailangan ng biktima. Humingi rin si alias Miyok ng presensya ng media para makausap niya. Pero makalipas ang ilang oras na negosasyon, umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Sumakop na natong mga responding officers, nakita ni Raini na seemingly waray na kinabuhi. Gamit ang drone ng PNP, ininspeksyon ang kwarto kung saan siya nagkulong at dito na nakitang nakahandusay sa higaan ang wala ng buhay na staff ng alkalde. Nagtamo siya ng isang tama ng baril sa ulo. Nakuha sa silid ang baril na ginamit ni alias Miyok. Mahigit 60,000 salapi at mga ID. Tumangging magbigay ng panayam ang pamilya Espinosa pero ayon sa Facebook post ng kapatid ng alkalde na si Vice Mayor Mariel Marinay, dumaranas ng depresyon na si alias Miyok. Don Leal Rutsu, umaarangkada sa pagbabalita. Kinondena ng Department of Education ang nangyaring pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Santa Rosa, Nueva Ecija.
Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa pulis para hindi na maulit ang pangyayari na ikinasugat ng dalawang mag-aaral. May umaarangkadang balita sa FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Malubha ang kondisyon ng 15 anyos na babaeng estudyanteng binaril ng isang lalaking estudyante sa loob ng paaralan sa Barangay Rizal, Santa Rosa, Nueva Ecija, alas 10 ng umaga kahapon. Ayon sa mga nakakita, bigla na lamang pumasok sa classroom ang suspect na si alias Leo. Bumunot ng kalibre 22 na baril at binaril ang biktimang si alias Lea. Matapos ito ay nagbaril sa sarili ang lalaki. May security guard doon earlier before mangyari yon. Andun sa gate yon. Pumapasok pero pinipigil ng gwardiya. Pero ang sabi ng gwardiya baka nakaligtaan niya nung may mga naglalabasan ng estudyante. Baka doon nakapasok. Kapwa isinugod ang biktima at ang suspect sa pinakamalapit na pagamutan para sa agarang lunas. Nabigla ako dahil gano'n na nga daw, balita ko nga patay daw eh. Mabuti hindi naman pala. Patuloy ang investigasyon sa motibo ng insidente at inaalam din ng pulisya kung paano nakuha ng menor de edad na suspect ang baril na ginamit sa pamamaril. Nakikipag-coordinate na ang Police Regional Office 3 sa pamunuan ng paaralan para mapadali ang investigasyon at tiyakin ang kaligtasan ng iba pang mga mag-aaral. Kinundina naman ng DepEd ang pamamaril sa loob ng classroom at sinabing iniimbestigahan na rin nila ang pangyayari. Ayon sa DepEd, nagbigay na sila ng psychosocial support at stress debriefing sa mga apektadong mag-aaral at kawani. Nanawagan po ako sa mga may mabuting kalooban na nangingi po kami ng tulong kahit konti. Maupira man lang itong bala dito sa ulo ng apo ko. Wala na kami alam na pagkukunan. Pinatitibay na rin ang mga panuntunan sa seguridad at nagsisikap na maibalik ang normal na takbo ng mga klase at kaayusan sa paaralan at kalapit na lugar. Samantala, nanawagan naman ng tulong at panalangin ng pamilya para sa agarang ikagagaling ng kanilang kaanak. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Isang daycare center sa Davao City naman ang walang patawad na nilooban at ginulo ng isang gang. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao del Norte correspondent Noreen Igonya. Napahagulgol na lang ang gurong si Teacher Cherilyn Handayan nang masilayan ang classroom ng isang daycare center sa Barangay Mandog, Davao City nitong Miyerkules ng umaga. Tila binaboy kasi ang silid-aralan na balot ng sulat ng spray paint, may iginuhit pang kabastusan ng mga suspect, maging ang telebisyon sa loob, di pinalagpas at sinulatan din. Nadiskubre din na nawala ang isang laminator machine at 3,000 pesos na class fund ng mga estudyante. Base sa mga nakasulat, grupo ng TST Gang ang nasa likod ng paninira na sa pilitang pumasok sa likurang bahagi ng naturang classroom noong Miyerkules ng madaling araw. Sa isinagawang follow-up investigation ng kapulisan, nahuli rin ang dalawang suspect na napag-alamang pawang menor de edad na 17 anyos at 15 anyos lamang. Naghintay yung kapulisan natin mga investigators for filing of the case sa Office of the City Prosecutor yung certification of discernment. So para yung dalawang minority edad na involved doon, ma'am, sa nangyari sa pag-ransack at sa pag-wandal sa loob ng daycare center, turnover natin, ma'am, sa Bahay Pag-asa ng local government unit sa social welfare development office po. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayari at ang posibleng pagkakasangkot ng gang sa iba pang krimen sa lungsod. Noreen Igonya, umaarangkada sa pagbabalita. Patay sa disgrasya ang siyam na magkakaanak na namanhikan sa Sultan Kudarat. Ang mga biktima sakay ng truck na nahulog sa bangin na sintaas ng 10 palapag na gusali. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Grabe, kaloon.
40 metrong lalim ng bangin o katumbas ng halos 10 palapag na gusali ang pinagbagsakan ng mini dump truck sa barangay Christian Nuevo sa Libak, Sultan, Kudarat. Tumilapon ang mga sakay nito. Nang dumating ang mga rescuer, isinakay sa stretcher ang mga biktima. Ang ilan naman nilapatan ng paunang lunas saka dinala sa ospital. Ayon sa investigador, hindi bababa sa 9 ang nasawi habang higit 10 ang sugatan kabilang ang truck driver. Sa investigasyon, galing pamamanhikan ang 23 magkakaanak na sakay ng truck. Pauwi na sana sila sa Maguindanao del Norte ng madisgrasya. Pero pagdating sa pababang parte ng kalsada, nawala ng preno ang sasakyan at nagdire-diretso sa bangin. Accident prone daw ang padausdos na kalsada. Nagpapagaling pa sa ospital ang mga sugatan habang nailibing na ang mga nasawing biktima alinsunod sa tradisyong Islam. Hindi na rin sinampahan ng reklamo ang truck driver. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang 61 taong gulang na lola matapos sumalpok ang isang motorsiklo sa sinasakyan niyang multicab sa Toledo City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Cebu News Correspondent Clark Pasuit. Sa CCTV footage sa crossing sa Barangay Bato sa Toledo City noong Miyerkules ng gabi, makikita ang pulang multicab na paliko nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo na mabilis ang takbo. Sumalpok ito sa multicab. Sa lakas ng impact, tumalsik ang mga sakay ng motorsiklo, pati ang sakay ng multicab sa likod tumalsik din. Napuruhan ang nasa front seat ng multicab. Dinala pa sa ospital ang 61 taong gulang na sakay ng multicab na si Maria Macapobre pero binawian siya ng buhay. Napag-alamang asawa niya ang nagmamaneho ng multicab. Kritikal naman ang nagmamaneho ng motorsiklo na walang suot na helmet nang mangyari ang insidente. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Paalala nila sa publiko, laging sumunod sa batas trapiko kahit sa mga probinsya at laging magsuot ng helmet. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sinagip ng mga otoridad ang 11 menor de edad na sangkot sa rumble sa Bogo City. Nagbabalik si Clark Pasuit. Sa pool sa video ang rambulan ng mga menor de edad sa Bogo City, Cebu noong Miyerkules ng gabi. Makikita sa video na meron pang motoristang nadamay at nadisgrasya dahil sa rambulan. 11 menor de edad ang sangkot sa gulo na nasa edad 11 hanggang 16. Agad na inimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at dinampot ang mga batang tinuturing na mga CICL o Child in Conflict with the Law at itinurn over sa City Social Welfare and Development Office. Kahapon, isinailalim sa counseling session ng mga social worker ang mga minor de edad na nasangkot sa gulo. Pinatawan din sila ng parusang community service. Pinaalalahanan din ng mga otoridad ang mga magulang ng batang nasangkot sa riot na posible silang makasuhan sakaling masangkot muli sa gulo ang kanilang mga anak. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Posibleng magkaroon ng taas singil sa kuryente sa Visayas dahil sa patuloy na pagnipis ng contingency reserve ng National Grid Corporation of the Philippines. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Sylvia Abadingo. Naka-yellow alert status pa rin ang Visayas Region ayon sa National Grid Corporation of the Philippines dahil sa patuloy na pagnipis ng kanilang contingency reserve. Ang ibig raw sabihin nito, magkakaroon ng power outages sa ilang planta ng kuryente dahil sa manipis na supply. As of now po, wala pa po. Hindi pa po siya. Yung nag-issue tayo ng yellow alert po is nag-alert na medyo nakulang na po yung reserve. Pero as of now, wala pa pong nagamit na contingency reserve. So, this afternoon din po is nag-lift na po tayo ng yellow alert level po, ma'am. Sakaling magamit daw ang contingency reserve na inilaan ng NGCP sa Visayas Grid, posibleng magkaroon ng taas singil ang mga kooperatiba na ipapasa naman sa mga member consumer. So, magamit na tayo ng reserve po, ma'am. So, meron tayong baka magkakuan tayo dito sa mga pricing kasi ang NGCP is kukuha naman talaga kami ng contingency reserves doon sa ancillary services namin. So, may chances talaga na baka yung naka-standby na mga reserve
or yung ancillary services namin is mga mahal yung kanila, yung mga rate nila. So may chances talaga na mag-increase yung prices natin. Apila naman ng NGCP magtipid sa paggamit ng kuryente sa kabila ng yellow alert na nanatiling normal ang kondisyon ng Luzon at Mindanao grids. Sylvia Abadingo, umaarangkada sa pagbabalita. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong unemployed. Bahagya namang tumaas ang bilang ng mga may trabaho sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, yan ang umaarangkadang balita ni Ryan Paraboles. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na may trabaho ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, umakyat sa 96.3% ang employment rate nitong June 2025. Ito ay may katumbas na humigit kumulang 50.47 milyon na mga Pilipino ang may trabaho. Halos 185,000 ang itinaas nito mula May 2025 na nasa 50.29 milyon na Pilipino o 96.1% ang may trabaho. Dahil dito ay bumaba rin ang unemployment rate sa 3.7% o 1.95 million mula sa 3.9% o 2.03 million mula noong May 2025. Ang underemployment rate naman ay bumaba rin sa 5.67 million o 11.4% ngayong Hunyo 2025 mula sa 2.20 million o 13.1% noong Mayo. Ang fishing and aquaculture ay nakapagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment, halos 512,000 mula 1.09 million noong Hunyo 2024 sa 1.60 million nitong Hunyo 2025. Samantala, construction ng buildings, electrical installation at construction ng roads and railways ang may pinakamalaking pagbaba sa buwan ng Hunyo 2025 ng 692,000 sa 5.08 million mula sa 5.77 million noong Hunyo 2024. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Hinimok ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kapwa mambabatas mula sa mga Region 6, 7, 8 at Negros Island na magtulungan. Ito ay para mapabuti ang buhay ng kanilang mga nasasakupan at matiyak na maisasama sa pambansang agenda ang kanilang mga pangunahing prioridad. Ginawa ni Romualdez ang panawagan sa unang pulong ng Visayas Caucus na ginanap sa Social Hall ng Office of the Speaker sa House of Representatives. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin live via Zoom si Iloilo Representative Congresswoman Janet Garin. Magandang hapon po, Congresswoman Garin, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon rin, Ma'am Ninya, Sir Jack, at magandang hapon sa lahat ng tagapanood at tagapakinig ng Arangkada. Ma'am, ano po ang reaksyon ninyo dito sa panawagan ni Speaker Romualdez na magkaisa ang mga mambabatas specifically mula po sa rehiyon ninyo, no? Regions 6, 7, 8 at dyan po sa Negros Island region? Napaka-importante ng hakbang na ito. Kasi dati-rate meron namang Visayas Block, no, na tinatawag. Subalit, nagkakaroon ng, sabihin na natin, nuances, no? Kasi nagkakaroon ng miscommunication or misinterpretation na yung Visayas Block ay nagkikipag-compete dun sa various political parties. Kasi syempre, lahat naman kami na miyembro from Region 6, 7, 8 and the Negros Island region, lahat yan ay may kanya-kanyang partido. Now that the Speaker supported the call for a Visayas Caucus, maganda ito because it's neutral, non-political, at isa lang ang boss naming lahat, ang taong bayan, ang mga Bisaya. In other words, napaka-importante ng hakbang na ito kasi ang direksyon ay pareho. Ang pagsasama-sama is regardless of political affiliation and surely ang delivery at ang output nito ay para sa bawat Bisaya na pamilyang Pilipino. And Congressman, dun sa nangyaring pagpupulong po ba na yan, baka meron kayong pwedeng may share. Ano ho ba yung mga highlights po at napagkasunduan po during po sa caucus na yan? Well, naungkap mo yung mga problema sa kalusugan. Siyempre, iba-ibang mga isla kami, di ba? Pero ang specialty ng Heart Center o nasa Iloilo, o meron namang specialty yung island ng Cebu, meron naman yung sa Negros. So, napag-usapan doon on how we can complement each other.
Andun din yung job creation and job provision. Siyempre may mga investors na pipiliin ang Region 6 or 7 or 8 kung saan man doon. Pero nararapat rin na yung kanilang mga kailangan na trabaho, yung mga kurso na kailangan, yung young professionals, ay manggaling dun sa Visayas. Pero isang pinaka-importanteng na pag-usapan doon ay ang connectivity. Connecting Iloilo to Guimaras, Guimaras to Negros, Negros to Cebu, and Negros Occidental to Negros Oriental. Kasi pag napatupad ang connectivity na yan, at ngayon nga nasa feasibility study na, and sa pagkakaalam ko, talagang mapupondohan ang first tranche nito. Kapag yun ay dinugtong-dugtong natin, yung aming sharing of agricultural products, yung sharing ng educational institutions, even the specialized healthcare. Yung iba magpapatransplant, pupunta na ng Iloilo. Yung iba magpapatingin ng sakit sa puso, pupunta na sa Bacolod or sa Cebu. This will actually improve the economy of the Visayas. Okay. So yung basically accessibility ng bawat island, ayun po yung i-improve nyo po. Tama po. Yes, accessibility and connectivity. Kasi Leyte and Samar, dinugtong na via isang bridge. Ngayon, pag dinugtong mo yung isla ng Panay, papunta sa Guimaras, at ang Guimaras papunta rin sa Negros Occidental, kung nasaan yung Bacolod, by land konektado na yan sa Negros Oriental. At galing doon, ilang lang yan ilang minuto, I think 15 minutes na pump boat, andun na naman yung connection ng Cebu. So kapag naging by land na ang travel ng kalimitan, magiging mura ang cost of transportation, especially for agricultural products. In other words, mas dadami ang investors sa Visayas, kasi mas malawak ngayon ang magiging market niya. Kaya napaka-swerte ng Visayas na sa ngayon ang Speaker of the House, Speaker of the People, ay from the Visayas. Isa pa dito na napag-usapan, para mawala, devoid of political bickering yung Visayas Caucus, kung sino man ang pinakamataas ang rank na congressman from the Visayas will be heading the group. Every Congress, para naman habang dala niya sa kanyang posisyon, ang kanyang distrito at constituency at ang Kongreso, syempre, kaakibat nun yung pagbitbit niya ng Visayas Islands. So ito po nga caucus na to or pagpupulong-pulong po ninyo dyan na mga kinatawan ng Visayas region, gaano kadalas po ito mangyayari? At ito ba ay magiging kumbaga regular na dyan po sa Kongreso? Sa pagkakaintindi ko, oo. The plan was to meet once a month, except kung meron talagang mga kailangan. Andun din kasi yung sharing ng mga kaalaman sa agrikultura. Yung Southeast Asian Fisheries Development Corporation, yung research center na sa Iloilo, sa distrito ko. Pero ito ay tulong na kailangan ng Samar, ng Cebu, ng Bohol, even Negros, kasi puro yan coastal area. So, dun yun yung magaganap na parang, teka nga, bakit ba magkakalapit lang tayo, magtulungan nga tayo? Because kung tulong-tulong kami at sama-sama kami, mas marami ang benepisyo para sa aming mga constituency. And Congressman, bilang kinatawan po sa Iloilo, meron ho ba kayong mga priority na gusto nyong isulong para mapasama sa pambansang agenda po? Of course, yung completion ng Halaur irrigation dam. Unang-una, mapipigilan nun yung mga baha na mangyayari. Ikalawa, may kuryenteng maaambag yun. At ang pinaka-importante doon, yung contribution niya sa agrikultura. Because damming the water will actually provide a huge irrigation na makukuberan niya yung ilang mga lupa ng Iloilo. Kaya, kasi agriculture, food is life. Ang agrikultura ay buhay ng mga Ilonggo. Kaya napaka-importante masuportahan ito. Dagdag pa dyan yung support natin sa farm-to-market networks. Kasi andun yung Boracay, andun naman yung mga iba-ibang resources sa Antique, andun yung maraming tourist spots. We also have the Iloilo Convention Center. Sa madami ng pumupunta sa aming probinsya, kailangan namin ng supply ng pagkain, gulay, isda at karne. So ano-ano po kaya yung mga magiging specific programs ninyo para po lalong mapalakas itong mga isinusulong po ninyo na mga programa para po sa Visayas? Well, yung unang-una sa usapan ng agrikultura, fisheries, andun na nga, yung itap yung Southeast Asian Fisheries Development Corporation. At sabihin na natin yung Cebu. Kulang ang Cebu ng farm lot. So yung mga gulay na kailangan ng kanilang mga hotels ay pwedeng manggaling sa Negros at sa Iloilo. Okay? Yung mga kailangan naman ng mga investors dito sa Iloilo, pwedeng kasi yung home base nila is in Cebu.
para pagbagsak ng kanilang mga imports, pwede nang i-share by land punta sa aming mga probinsya at mga distrito. So, of course, on the part of my district, talagang sinusulong din namin yung dagdag na edukasyon. Ang dami kasing gaps na kailangan lang natin ng available courses for the Ilonggos to be able to avail of these courses na in need, no, or kailangan sa panahon ngayon. Alright. What about po, ma'am, yung Mindanao naman? Meron rin po bang planong ganito na parang may mga regular caucus para po sa Mindanao region? Well, merong tinatawag din na parang Mindanao Block. Pero sa pagkakaalam ko, walang regular meetings. No? Pero pag budget hearing, pag meron silang common concerns, idinadaan nila ito sa Office of Mindanao Affairs, Office of Muslim Affairs. Doon nangyayari yung mga usap-usapan. But I agree, no, yung per island, yung Luzon, Visayas, and Mindanao, yung bang tulong-tulong kami lahat on a macro level, but on a micro level, kanya-kanyang develop within our cluster of islands. Kasi that will actually strengthen the economic status of our constituencies and for islands. Okay, pero kung sakali, lastly, para sa akin, may mensahe ba kayo sa Visayas region para ano kailangan nilang i-anticipate po? Magandang ibubunga nitong caucus po na ito. Sa napakahabang panahon na nagkaroon ng Visayas Block, hindi naman talaga na-address yung usapin ng para sa mga Bisaya. Kasi ang napag-uusapan dito ay yung interest, no? Interest ng mga kung ano-anong bagay. Pumupunta yung ibang mga negosyante. Andun naman yung nagkakahalo-halo sa politika, yung mga pangangailangan. No? So nagkakaroon ng pagsasalungat ng concerns or interest ng bawat Bisayang pamilya vis-a-vis doon sa interest ng pangkabuhang distrito at the cluster of Visayas Island. So dahil dito, ang kagandahan nito ngayon ay wala ng business interest na kung sino-sino dyan, wala ng mga political interest, hindi na magagamit ang Visayas Block para sabihin, ito meron kami ditong malaking cluster. Kasi ang importante, nagagamit ang Visayas Block as a venue to exchange ideas, to help each other, and to push for a common direction devoid of any political interest. Okay. Sorry, Congressman. Ito medyo hindi ko lang mapigilan. Kukunin ko rin sana yung reaction nyo. Alam naman natin si Speaker Martin Romualdez tumaas yung trust ratings and at the same time nandyan yung malakas na suporta mula sa Kamara. Pero ano po yung reaction nyo dun sa pahayag ni Senator Amy Marcos na dapat daw palitan na ang House Speaker? May ano hong reaction nyo po dyan? Nagulat po ako doon. I've known Senator Amy Marcos when I was very young. Kasi lumaki ako ng Leyte, talagang malaki ang paghanga ko sa kanyang mga magulang. Nakikita ko siya since nung siya'y maliit pa hanggang maging dalaga na. And hindi ko naiintindihan saan nagagaling yung lahat ng galit. Ang pangit kasi, no, apologies for this. I have full respect to Senator Amy Marcos. Pero parang binababa niya yung antas ng legislation sa Senado kasi masyadong personal yung attack. You could have addressed it via real issues. Pwede naman talagang pag-usapan pero yung pinag-uusapan is merito ng mga kaso. Pero yung boboto ka dito kasi galit ka dun sa isang tao. But Amy Marcos is not Congress. At kami naman, bawat isa sa amin, dala namin ang boses ng aming mga constituencies. Marami kami mga problema na na-bridge ang solusyon ni Speaker Martin Romualdez. So hindi ko naiintindihan saan nanggagaling yung galit niya. Siguro dahil dito, kaya nga bumababa ang trust rating ng Senado at umaangat naman ang trust rating ng Kongreso. Because working, especially if you are pushing for accountability, hindi po yan masama. Ang kailangan nga niyan is i-address. Kung mali ang mga paratang, edi i-correct. Kung tama naman, hanapan ng solusyon na hindi na maulit. But calling people names, calling somebody spoiled brat, or kung ano-ano mga sinabing mga words, medyo unparliamentary and somehow unethical. Alright. Okay, maraming salamat po, Congresswoman Janet Garin, ang Deputy Speaker ng House of Representatives. Thank you. God bless.
day indeed para kay Marjorie Barreto habang fineflex ang bonggang regalo sa kanya ng anak na si Julia. Yan ang umaarangkada ang showbiz balita ni DJ Mama Mia. Mapapasana all ka na lang talaga. I-flex nga ni Marjorie Barreto ang kanyang bagong ride. Isang brand new black van na courtesy ng kanyang pretty daughter na si Julia. Na happy maging ang ilang personalidad na malapit sa mag-ina. Swerte nga raw ni Marjorie sa pagkakaroon ng anak na kasing sweet ni Juju. As for Julia, tuloy-tuloy lang ang aktres sa kanya mga project. Aside from hosting sa isang noontime show, busy rin si Juju sa upcoming drama niya kasama si Enrique Hill. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita! Sa aming pagbabalik, higit 1 milyong pisong kagamitan sa observation station ng PHIVOLCS para sa monitoring ng Mount Pinatubo, ninakaw. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nagbabala ng matinding panganib si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante matapos i-archive ng Senado ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi kasi malayong pamarisan ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno ang ginawa raw ng Vice Presidente na kalaunan ay pwede palang takasan ang kanilang pananagutan. May umaarangkadang balita si PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention. Ito ang kinahinatnan ng botohan sa Senado noong Miyerkules. Mayorya ng mga senador ang nagpasyang igarahin na lamang ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero para kay Manila 6th District Representative Benny Abante, lubhang mapanganib ang naging hakbang na ito ng Senado. Pahihinain daw kasi nito ang proseso ng paghahabol sa pananagutan ng isa nagkasalang mataas na opisyal ng pamahalaan. Giit ni Abante, hindi pamumulitika na kasuhan ang isa nagkasalang opisyal ng gobyerno kung hindi paghahanap ng tamang sagot na itinatago sa taong bayan. Pinasaringan din ni Abante ang Senado na nagmistulang ginisa sa sariling mantika ang sambayan ng Pilipino. Hindi man lang daw kasi binigyan ng pagkakataon ng Kamara na mailatag ang nilalaman ng aligasyon laban sa Vice Presidente. Nakasunod naman ani ang Kongreso sa kung ano ang nakatadhana sa ilalim ng konstitusyon. Para kay Abante, negatibong mensahe ang iyahatid ng ganitong galaw sa gobyerno, lalo na sa mga bagong sibol na henerasyon. Sa huli, kumpiyansa si Abante na mapapalambot pa ng Kamara ang kalooban ng Korte Suprema. Kasunod ng inihaing motion for reconsideration para baliktarin ang nauna nitong desisyon na pumipigil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala din si Abante na patuloy na magbabantay ang publiko sa estado ng integridad ng mga institusyon na dapat ay nagsisilbi sa sambayanan. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Naghain ng joint motion for reconsideration sa Korte Suprema ang mga Makabayan Bloc at mga leader masa. Nananawagan silang baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito na nagdeklarang labag sa konstitusyon ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, dapat hayaan ang Kamara na gampanan ang constitutional duty nito at hindi dapat i-archive ang reklamo na may kinalaman sa umano'y maling paggamit ng pondo. Ayon naman sa National Union of People's Lawyers, kasangkapan ng pananagutan ang impeachment trial at hindi dapat pabigatin ng mga dagdag na requirements na inilatag ng Korte Suprema. Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Attorney Jocelyn Dainla, Secretary General ng National Union of People's Lawyers o NUPL. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Jocelyn. Hello, magandang gabi. Attorney, Thank you for having me. Opo. Ano po ang nilalaman ng inihain ninyong motion for reconsideration at ano po ang pagkakaiba nito sa MR na unang sinumite ng Kamara? Okay. Dito, nire-raise natin yung mga importanteng argumento para kumbinsihin yung Korte Suprema na i-reverse yung kanya na unang desisyon. Yung na inilabas niya noong July 25. Baka kinakausap ako ni... Ay, sige. Hello? Go on, Attorney.
Yes, una po dito yung punto na there is no grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives sapagkat sinunod lamang nila yung procedure na alinsunod sa konstitusyon. Ibig sabihin, ni-refer po nila yung naunang impeachment complaints within 10 session days na ilagay po siya sa order of business at nagpasya sila no, na yung fourth impeachment complaint yung i-endorso sa Senado dahil mayroon silang kapangyarihan na gawin ito. Yung power no, na eksklusibo sa kanila bilang bahagi ng Kamara kung saan nag-o-originate ang mga impeachment proceedings. Okay. At pangalawa, yung one-year ban, hindi po ito na-trigger no, dito sa kasong ito. Ang sinusunod po nating jurisprudence, yung Francisco versus House of Representatives, kung saan sinabi dito ng Korte Suprema ng impeachment proceeding ay maituturing lamang initiated, hindi lamang sa filing, kung hindi, pati na rin sa referral sa proper committee at ito po yung Committee on Justice. At itong step na ito, hindi po yan naabot ng first 3 complaints, no? At wala pong batayan sa teksto ng konstitusyon yung bagong rule na inilabas ng Korte Suprema na kung saan itinuturing na yung mere inaction or partial action at initiation and dismissal ng 3 impeachment complaints. No? So ito ay naglalagay ng, yung decision naglagay po siya ng isang limitasyon sa kapangyarihan ng House of Representatives na hindi po natin nakikita sa saligang batas. Ang problema dito, this runs the risk of reducing impeachment as race to file first Di ba? No, parang paunahan yan. At kung magkaroon ng posibilidad na may naunang isinel na mahinang impeachment complaint, madadaig niya yung subsequently filed no, na mas malakas sana. At actually, nag-warn na against yung race na yan, no, race to file first in Korte Suprema sa kaso ng Gutierrez versus House of Representatives kung saan inulit niya yung kanyang ruling at doktrina sa naunang kaso ng Francisco versus House of Representatives noong 2003. Opo. At pangatlo dito yung walang precedence, no, walang priority doon sa dalawang moda ng pag-initiate ng impeachment. Yung discretion na which complaint to endorse to the Senate rests exclusively with the House. Meron siyang exclusive authority to initiate an impeachment whether through a citizen-filed complaint o kaya naman a verified complaint by 1/3 of its members. Opo. At kung babalikan po natin yung pangyayari ng February 5, sabay-sabay inilagay no, doon sa order of business or additional reference of business as reflected in the journal, yung 4 na impeachment complaint. At naunang nagpasya, ang plenary, sa plenary po, wala pong nag-register ng anumang objection na agad i-transmit yung fourth impeachment complaint na verify ng higit pa 1/3 of the membership of the House to the Senate. Opo. At pagkatapos po nun, saka lang in-archive no, yung naunang 3. Kung kaya yung sinasabi nating 1-year ban, hindi po yan na-trigger. At panghuli yung... sige po. Yes po, Panghuli sorry po. Sige lang po, sige. Tuloy niyo po. Okay, last point. Due process, importante din po kasi ito Sige lang no? po. Okay lang po, Yung due process guarantees no, na ini-invoke ni petitioner, si Vice President Sara Duterte, hindi po siya nag-a-apply sa initiation stage ng impeachment dahil wala ito sa konteksto, ay wala rin ito sa text ng Article 11 no, ng Constitution. Ang sabi doon, kapag mayroong verified complaint no, signed by at least 1/3 of the House membership, the impeachment complaint shall automatically no, constitute articles of impeachment and trial shall proceed forthwith. Hindi naman siya tinatanggalan no, ng karapatan sa due process. Ito lang ay may exercise niya sa Senado during trial. At isa pang mas mahalagang paliwanag dyan, wala namang mawawala sa kanyang life, liberty, and property. Wala siyang personal privado interest sa posisyon na tinatamasa niya sa ngayon. Attorney, ganito, may sinabi si Senator Marcoleta na unanimous yung naging decision ng Korte Suprema, yung boto, ay sinabi napaka-imposible na ma-reverse. Ano pong reaction dyan? I mean, there is still hope ba na ma-reverse pa or magkaroon ng konting i-refine yung decision? Ano po tingin nyo? Hindi po tayo ng pag-asa dyan kasi meron namang mga precedents na kung saan majority o kaya close to unanimous, if not unanimous, yung vote ng Korte Suprema para sa ilan sa kanilang mga nagdaang desisyon, i-reverse on motion for reconsideration. At lalo na mas malaki yung at stake dito dahil ang pinag-uusapan natin ito yung pinakamalakas ng
instrument or mechanism for accountability sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Kaya tingin natin sa patuloy na pangangampanya ng taong bayan, mga mamamayan, at yung mga nag-represent sa kanila sa House of Representatives at iba pang mga mass leaders, makikinig naman ang Korte Suprema at nare-realize niya na malaki nga talaga yung at stake dito para i-consider at pag-aralan muli yung kanilang desisyon. Okay, ganito, attorney, medyo sumasama lang ng konti yung signal. Try po natin. May isa pa akong tanong, ano masasabi nyo dun sa rules na ibinigay ng Korte Suprema, kumbaga mid-game, nagbago sila, naglatag sila ng mga bagong panuntunan? Ano po reaction nyo dito? Tingin po natin, hindi dapat ginawa yun ng Korte Suprema. With all due respect, kasi ang Constitution po hindi naman yan ini-interpret kung malinaw ang isinasaad dito. Meron po tayong rule na sinasabing verba legis, non est precedendum, yung huwag kang lalayo o don't depart from the plain text of the Constitution. Dapat kung paano siya ordinaryong nauunawaan ng mga mamamayan, yun po yung i-apply. At sa ating tingin, wala naman pong ambiguity sa mga provision na relevant sa kasong ito. Kaya sana mag-stick yung Korte Suprema yung en-bank sa paglapat ng mga provision na ito sa motions for reconsideration na kasalukuyang didinggin. Alright. Okay, maraming salamat po sa inyo, Attorney Jocelyn Dena ng NUPL. Ninakaw sa observation station ng PHIVOLCS sa San Jose, Tarlac ang higit 1 milyong pisong halaga ng mga kagamitan sa pagmamonitor ng aktibidad ng Mount Pinatubo. Ayon sa PHIVOLCS, tinangay ang isang Quantera digitizer na may halagang higit 1 milyong piso at mga solar na battery na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na nakikipagtulungan na sila sa San Jose Tarlac Police para sa investigasyon. Napag-alaman na noong October at December 2024 ay ninakaw din ang solar panels sa nasabing istasyon ng PHIVOLCS. Git ni Bacolcol, importante ang mga ninakaw na gamit sa pagmamonitor ng lindol at aktibidad ng magma sa ilalim ng Mount Pinatubo. Napakahalaga po ng earthquake instrument natin for our volcano monitoring, lalo na para sa Pinatubo. So ang data mula sa station na ito ay ginagamit natin sa pag-detect ng magma movement and again, lindol na nanggaling sa Pinatubo. Hindi na maging accurate yung pag-plot natin ng mga lindol dahil walang time control sa northern part. Inanunsyo ng Ospital ng Maynila, ang kanilang emergency rooms ay may overcapacity status na. Sa isang pahayag sa social media, nilinaw ng ospital na higit pa sa kanilang tinatawag na intended capacity ang sineserbisyohan nila ngayon. Dahil dyan ay wala ng kwarto na magagamit, pero patuloy ang lahat ng serbisyo ng ospital. Nauna rito ay naglabas ang Philippine General Hospital ng isang advisory kaugnay sa overcapacity dahil sa dami ng pumapasok na pasyente. Hinikayat naman ng Ospital ng Maynila na maghanap na muna ng ibang ospital ang mga pasyente. Para sa mas maagang pagtuklas at pag-iwas sa cancer, inilunsad ng PhilHealth ang bagong outpatient cancer screening packages para sa mga miyembro. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Mari Ocampo. Malayo pa ang biniyahe ng 36 anyos na si Heidi mula Cavite patungo ng Jose R. Reyes Medical Center para magpa-check up. Ayon sa kanya, may history ng cancer ang kanilang pamilya. Bilang po sa akin na meron po kaming family history, so doon pa lang po sa financial, naging problema na po siya sa akin. Batay sa check-up ng doktor, inabisuhan si Heidi na magpamamogram. Mabuti na lang ay inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang panibagong benepisyong outpatient cancer screening sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan o YAKA program. Sa JRRMC, unang inilunsad ang programa. So ang YAKA po ay parang evolution ng konsulta. So ito pong cancer ay isa lang po sa una naming mga benefits na inilunsad. Ayon sa tala,
Aabot na sa 200,000 ang bagong kaso ng kanser sa bansa na naging sanhi ng pagkasawi ng marami. Cancer din ang itinuturong third leading cause of death sa Pilipinas ayon sa PhilHealth. Para makinabang, kailangang magparehistro ang miyembro sa kanilang napiling PhilHealth Yakap Clinic. Pagkatapos ng assessment, mag-i-issue ang doktor ng referral papunta sa accredited cancer screening facility. Saklaw ng bagong benefit packages ang ilang mga cancer screening procedures, kagaya ng breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha-fetoprotein, liver ultrasound, colonoscopy, at ang mammogram na kailangan ni Heidi. Kumbaga hindi lang po yung sakit, yung kung ano man po yung magiging resulta ng screening yung iisipin ko. At least nabawasan na po pagdating po sa financial po. Isa ang programang to para gawing abot kamay ang preventive care at suportahan ang pangarap ng gobyerno para sa mas malusog na Pilipinas. Hindi na lang para sa mga may sakit ang benepisyo ng PhilHealth dahil gusto nila na maengganyo pati ang mga malulusog na Pilipino na magpa-screening. Mas maaga, mas makakaiwas. Mari Ocampo, Maarangkada sa Pagbabalita. Lampas 1 bilyon na ang naipamahaging calamity loan ng SSS matapos ang sunod-sunod na bagyo. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Angela Babad. Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang calamity loan na naipamahagi ng Social Security System sa higit 60,000 miyembro nito. Sa panayam ng DZMM kay Mr. Carlo Villacorta, Vice President for Public Affairs and Special Events Division ng SSS, ito ay kasunod ng pananalasa ng mga bagyong Krising, Dante at Emong kamakailan. 20,000 pesos ang maximum loanable amount depende sa ating monthly salary credit na tinatawag. So kung mataas ang bracket na ating hinuhulugan sa SSS, maaaring makapag-loan tayo up to 20,000. Mas pinabisa pa nga ng SSS dahil mas mababa na ang interest rate. Dati ay 10%, ngayon ay 7% na lamang. Anya, kailangan lamang siguraduhin na hindi past due ang mga dating loan at tapat ang miyembro sa paghuhulog ng loan amortization at makukuha ang loan sa loob ng 3 working days. Maaaring mag-apply at i-check ang mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity sa MySSS-PH. Angela Babad, Umaarangkada sa Pagbabalita. Nang dahil lang hindi nakapagsaing, pinagtatagan ng lalaki ang kanyang kinakasama sa Tanhay City sa Negros Oriental. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng mukha at katawan ang babaeng biktima. Base sa investigasyon, matagal nang may pinagseselosan ang lalaki at madalas mag-away ang dalawa. Hanggang sa kahapon, pag-uwi ng lalaki sa kanilang bahay ay wala siyang naabutang sinaing. Kaya raw uminit ang ulo nito. Dito daw na niya pinagtataga ang biktima. Nagawa namang makatakbo ng babae at nakahingi ng tulong sa kapitbahay. Nadakip ang suspect habang nagpapagaling sa ospital ang biktima. Inaresto ng Philippine National Police ang isa nilang kabaro dahil sa umano'y panghahalay sa isang kadete ng Philippine National Police Academy. May report si Ryan Paraboles. Nahaharap sa kasong acts of lasciviousness ang 35 taong gulang na police major kasunod ng reklamo ng 23 taong gulang na kadete. Nangyari ang insidente sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Ayon sa PNPA, base sa kanilang investigasyon, lumalabas na inutusan ng sospek ang biktima na maghubad din matapos siyang magtanggal ng damit at tuturuang magmasahe. May pinainom umano ang sospek sa biktima. Habang tinuturuang magmasahe, dito na umano ginawa ng kahalayan ang kadete. Agad nagsumbong ang kadete matapos ang insidente. Ayon sa PNPA, isa itong isolated incident. Sabi ni National Police Commission Vice Chairman and Executive Officer Rafael Vicente Calinisan, mananagot ang suspect dahil walang puwangan na sabing pag-uugali sa PNPA. Nangyari ito sa PNPA sa Barangay Tartaria noong July 31. Kinwestiyon naman ni Calinisan ng Silang Police na hindi naghain ng kasong rape laban sa police major. Sa ilalim sa administrative investigation ng NAPOLCOM ang sospek at madidismiss sa serbisyo. Tiniyak naman ni Calinisan na ligtas sa mga kadete at inulit na isolated case ito. Ryan Paraboles, Umaarangkada sa Pagbabalita. Nag-alok ng 1 milyong pisong pabuya ang bumbero ng Pilipinas Party List para sa sino mang makakapagturok
sa kinaroroonan ng mga suspect sa pagpatay sa kanilang party list nominee. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones. Arnold Glenn Umandap, alias Ford, at Joshua Hernandez Andalion. Sila ang mga itinuturong suspek sa pagpatay kay Leninsky Boggs Bacud, ikatlong nominee ng Ang Bombero ng Pilipinas o ABP Party List noong April 28 sa Guevara Street, Sampaloc, Maynila. Agad naggasa ng manhunt operation ang mga otoridad, pero hanggang ngayon hindi pa nakikita ang dalawa. July 30, naglabas ang korte ng warrant of arrest laban kina Umandap at Adelion. Si Umandap ang sinasabing pinuno ng di umano'y peking grupo na iligal na gumagamit ng pangalan ng ABP. Si Andalion naman ay ang umano'y sakay ng motor na ginamit bilang getaway vehicle. Matindi ang pagdadalamhati at pangungulila ng pamilya Bacud. Ayon sa nakababatang kapatid ng biktima na si Allen, si Boggs ay ang breadwinner ng kanilang pamilya. Hindi lang po yung sa pamilya namin, marami din pong tinutulungan tao yan. Lalo-lalo na yung naulila po yung nag-iisa niyang anak. Kaya devastated po yung pamilya namin dyan sa pangyayari na yan. Tsaka yung trauma po hindi nawawala. Mensahe ng kapatid sa mga suspek. May natitira pang konsensya sa inyo. Kung nasan naman kayo ngayon, mas maganda o isuko nyo na yung sarili nyo. Sa husgado tayo magharap-harap. Doon nyo i-defend yung mga side nyo. Samantala, nag-aalok naman ng 1 milyong pisong pabuya ang ABP para sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng mga suspek. Maaaring tumawag sa tanggapan ng pulis ang magbibigay ng impormasyon ukol sa mga suspek, tiyakaan nila na ligtas at mananatiling confidential ang pagkakakilanlan. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Nang dahil sa hindi gupit-pogi ang pagkakataba sa kanyang buhok, sinaksak ng isang 27 years old na customer ang isang barbero sa Quezon City. Sugatan sa pisngi ang barbero pero nasa maayos na kondisyon. Kwento niya, matapos magpagupit ay nagbayad ng suspect saka umalis. Pero bumalik ito at bigla na lang sinaksak ang barbero sa pisngi. Nahuli naman ang suspect at napag-alamang dati ng may kasong attempted murder noong 2022 at nakalaya noong 2023. Kasong attempted murder rin ang kakaharapin ng suspect. Nagkita sa bansa ang mga Pinoy Hollywood stars na sina Dolly De Leon at Manny Jacinto. Ang buong chika sa umaarangkadang showbiz balita ni DJ Mama Mia. It's giving Hollywood moment to have Dolly De Leon and Manny Jacinto in one frame. Nagkita nga ang dalawang Hollywood stars kasabay ng pagbisita ni Manny sa bansa. So long, we won't be off schedule in it. Kabilang si Manny sa Freakier Friday kasama sina Lindsay Lohan at Jamie Lee Curtis. Gumaganap si Manny bilang ang single dad chef na si Eric, na love interest ni Lindsay. Si Dolly naman, katatapos lang mapanood sa 9 Perfect Strangers. Pero balik international series na rin agad sa soon-to-be-released dark comedy thriller na Maximum Pleasure Guaranteed. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita! Yung Manny na yon, nung huli akong, yung nakasama kita doon sa radio program mo, I think, basta isang araw, nandun siya, kaya pala may entourage na marami. Ay talaga, hindi ako nakapagpa-picture. Nandun siya, kasi narinig ko lang sabi may dumating dyan na parang Phil Canadian ba or basta Phil-Am, oo. Oo, Phil-Am. Tapos sabi ko nga, kung saan siya, tapos sabi nga doon sa movie yung Freakier Friday. Andiyan lang pala siya, hindi man lang so close, but well, it's not meant to be. Hindi ako nakapagpa-picture man lang. At nagkita sila ni ni Dolly De Leon, di ba? Oo, siya palang partner ni Lindsay Lohan sa Freakier Friday. Napanood ba yung one nun? Nung bata ako. Nung bata kasabayan ko si Lindsay Lohan. Pero ang dami na kasing tema din ng gano'n yung nagsiswitch na Pero sila yung mga nauna noon kasi. Sila so ito yung parang may comeback moment na si Jamie Lee Curtis. Pero alam mo, pag nakita mo si Lindsay Lohan, yung itsura na rin ngayon. Ganda pa rin. Ganda pa rin, pero alam mo yun, nakita mo siya mula bata doon sa Parent Trap. Oo nga
no? Alam mo, Tapos ngayon, ang willing mo, tanda-tanda mo na. dahil, may nag-mature parent na rin trap siya. ka pang nalalaman. Diba? Oo, naalala ko siya ngayon. Kaya- Alright. Abangan na Siya, lang. Oo, happy weekend po. partner. ha? Happy weekend sa lahat. Alam, Karangkada. napaka-busy ng linggo na to. Sobra. Para Medyo na finally. nakaka-stress at huminga tayo ng malalim. Alright, At maghanda para sa next week. Uy, may Finally, bagyo Friday. na papasok Na next naman, week daw. talaga. Pero hopefully, hindi taluyang pumasok ng PAR kasi ang sinasabi, kung matuloy na papasok siya, magiging super typhoon siya. Naku naman. Pero sabi nga, Lord. malaki din naman ang chance na iiwasan tayo. Well, sana, umiwas Oo. sa atin. Pero may magandang balita, bababa ata yung presyo ng Yes. gasolina. So Mhm. abangan po natin yan next week. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.